Kamusta mga kaibigan? Ako nga po pala si Justin Gamos. At ngayong araw ay maglalakbay tayo sa masayang kultura ng Ilocos Norte. Una, tara't alamin natin ang kaunting impormasyon tungkol sa Ilocos Norte. Ito ay isang probinsya sa hilaga ng Luzon, kilala sa kanilang magagandang tanawin at makasaysayang mga simbahan. At higit sa lahat, ang masisiglang mga tradisyon. Kulturang Ilocano, ang pagpapakasal ay isang mahalagang bahagi ng buhay. Una, ang binatang lalaki ay nagpapakilala sa magulang ng babaeng kanyang nililigawan sa pamamagitan ng panagpuno. Ang pagpili ng araw ng kasal ay hindi basta-basta dahil kailangan itong konsultahin ang planetaryo para makahanap ng mga maswerteng tao. Sa death tradition sa Ilocano, sa tuwing mayroong pagpanaw sa pamilya, isang tradisyon sa Ilocos Norte ang ipinapatupad. Isang pirasong kahoy ang sinusunog sa harap ng bahay ng yumao, na patuloy na sinusunog hanggang matapos ang libing. Ang apoy ay sinusupil gamit ang puting alak. Pamulinawin Festival. Sa buwan ng Pebrero, isang makulay na parada ng mga bulaklak at pagsasayaw sa kalsada ang nagaganap sa Pamulinawin Festival sa Lawag City. Tingguling Festival. Sa bisperas ng Miyerkules ng Abo, magkakaroon naman ng Guling-Guling Festival sa Payao. Dito, ang mga residente nakasuot ng kanilang kasuotang Ilocano na pinapalumitian ng mga antik na alahas, sumasayaw at kumakanta habang binibigyan ng bendasyon ng Sign of the Cross gamit ang giniling na bigas sa halip na abo. Sa bunganay, sa bunganay, naganos ay launay, itaken lawas na, o may kakasaren, kay tulaunay. December Festival sa Lawag City. Hindi mawawala ang kasiyahan sa buwan ng December sa Lawag City. Ito ay pinapangunahan ng lantern parade at dekorasyon ng kompetasyon ng pagtatapos ng palarong pamasko. Atin namang alamin ang lipunan ng mga Ilocano. Mga Ilocano nga ang pangatlo sa pinakamalaking etniko sa bansa. Karamihan sa kanila ay nakatira sa Ilocos Region sa northwestern seaboard of Luzon, Philippines. Ito ay ang Abra, Benguet, Cagayan, La Union, Nueva Vizcaya, Pangasinan at Tarlac.
Kilala ang mga Ilocano na masipag at matipid sa harap ng kahirapan. Ang paggalang at pagpapakumbaba sa pang-araw-araw ay tanda ng personalidad ng mga Ilocano. Sila ay namumuhay ng simple, nakatuon sa trabaho at pagiging produktibo. Ang mga artista naman, tulad ng mga maghahabi, at magpapalayok, ay sikat sa kanilang mga bihasang craft work. Binansagan nga ang Ilocos Norte bilang garlic capital of the North dahil sa kanilang garlic production. Nabanggit nga kanina ni Gamos ang lawag Ilocos Norte kung saan matatagpuan din dito ang Paway Church. Itinuturing nga itong UNESCO World Heritage Site at halimbawa ng arkitektura ng Barok na umunlad sa panahon ng kolonyal na Espanyol. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Janelle Di Desilio. At ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa politiko o politika ng lugar ng Ilocos Norte. Sa lugar ng Ilocos Norte, pinangungunahan ito ni Governor Matthew Marcos Manotoc at ang ating namang Vice Governor ay si Cecilia Araneta Marcos. Kinondak ito noong February 28 sa lugar ng Danao City ng Cebu. Sa Ilocos Norte, meron tayong 21 municipalities, 2 cities at 559 na barangays. Sa unang distrito, meron tayong representative na nagngangalang si Sandro Marcos. Sa pangalawang distrito, meron naman tayo si Eugenio Angelo Marcos Barba. Bakit nga ba kilala ang pamilyang Marcos sa lugar ng Ilocos Norte? Una, ang pamilyang Marcos ay isinilang sa lugar ng Ilocos Norte, kaya naman talagang ang mga tao dito ay kilalang kilala. Kasama na rito ang kanilang tatay na si Ferdinand Marcos at ang kanilang ina na si Imelda Marcos. Meron din silang 3 anak na si Amy Marcos, Bongbong Marcos at Irene Marcos. Kilala rin ang pamilyang Marcos sa Ilocos Norte dahil ang kanilang pamilya ay talagang kilalang kilala sa politika. Kilala rin ang Marcos sa lugar ng Ilocos Norte dahil sa mga tulong na kanilang nagawa sa kanilang mamamayan. At iyon lamang ang ilan sa mga nakalap naming impormasyon tungkol sa Ilocos Norte. Maraming salamat po sa pakikinig.